Kay buti mo, Panginoon, walang makakatulad mo. Lahat ay galing sa iyo, di ka magbabago. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Banal na Diyos, dakila at makapangyarihang Ama, Diyos na may likha ng langit at lupa, ng lahat ng bagay na aming nakikita at di nakikita. Ikaw ang Diyos ni Abraham, Isaac at Jacob. Sa hapong ito, pinupuri ka namin iluluwalhati, dinadakila at sinasamba sa Espiritu at sa katotohanan. Taos puso po kaming nagpapasalamat sa iyong walang tigil na katapatan at kabutihan sa bawat isa, upang kaming lahat ay handang matutong lumakad sa iyong kabanalan at katuwiran. Loobin mo nawa na kami po ay inyong samahan. Iyon at yung mapagpapag-imalang kamay, abutin ang lahat ng aming pangangailangan. Ang mga may karamdaman at sakit mula ulo hanggang talampakan, inyong lubusang pagalingin sa ngalan ni Jesus. Yung mga nangihin at nabibigatan, inyo pong pag-aanit palakasin sa ngalan ni Kristo Jesus. At ang lahat ng kahilingang itataas, ipagkaloob ko tugunin sa ngalan ng aming Panginoon. Pagpalay mo po higit sa lahat ang mabuting balita ang ating ihahatid, upang ito'y mabigay sa amin ng liwanag sa lahat ng makikinig at makakarinig ng mensahe kapahayagan, na ito'y maging daluyan ng iyong mga tanda, himala, kababalaghan, kapangyarihan at walang tigil na biyaya at pagpapala. Ito po ang aming samot dalangin sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Lahat ay magsabi ng Amen. Amen. Palakpakan natin ang malakas ang Panginoon. Dahil ang iba ay may, dahil yung isa nating choir ay may service sa parokya ng Santo Niño, sapagkat dakilang kapistahan daw sa linggo ng Senyor Santo Niño. Kaya Pit Senyor. Anyways, ang mabuting balita na ating pagsasalusaluhan ay hahanguin natin sa Ebanghelyo ayon kay San Lucas, ikalawang kabanata, simula talatang 41 hanggang 52. Luke chapter 2 verses 41 to 52. At ganito po ang mababasa ng ating Ebanghelyo sa wikang Ingles, from Luke chapter 2 verses 41 to 52. Every year, his parents went to Jerusalem for the feast of the Passover. When he was 12 years old, they went up to the feast, according to the custom. After the feast was over, when his parents were returning home, the boy Jesus stayed behind in Jerusalem. But they were unaware of it. Thinking he was in their company, they traveled on for a day. Then they began looking for him among their relatives and friends. When they did not find him, they went back to Jerusalem to look for him. After 3 days, they found him in the temple courts, sitting among the teachers, listening to them and asking them questions. Everyone who heard him was amazed at his understanding and his answers. When his parents saw him, they were astonished. His mother said to him, "Son, why have you treated us like this? Your father and I have been anxiously searching for you." "Why were you searching for me?"
He asked, "Didn't you know I had to be in my Father's house?" But they did not understand what he was saying to them. Then he went down to Nazareth with them and was obedient to them. But his mother treasured all these things in her heart. And Jesus grew in wisdom and stature and in favor with God and men. Palakpakan natin ang buhay ng Diyos. Taon-taon, tuwing pista ng Pasko, ang mga magulang ni Jesus ay pumupunta sa Jerusalem. At nang 12 taon na siya, pumaroon sila gaya ng dati nilang ginagawa. Pagkatapos ng pista, sila'y umuwi na. Nagpaiwan si Jesus sa Jerusalem, ngunit hindi ito napansin ng kanyang mga magulang. Sa pag-aakala ng isa na si Jesus ay kasama ng isa, nagpatuloy sila sa maghapong paglalakbay. Nang malaman nilang hindi siya kasama, siya'y hinanap nila sa kanilang mga kamag-anak at kakilala. Hindi nila siya matagpuan, kaya't bumalik sila sa Jerusalem upang doon hanapin. At nang 3 araw, natagpuan nila si Jesus sa loob ng templo, nakaupong kasama ng mga guro. Nakikinig siya sa kanila at nagtatanong. At ang lahat ng nakarinig sa kanya ay namangha sa kanyang katalinuhan. Nagtaka rin ang kanyang mga magulang nang siya'y makita. Sinabi ng kanyang ina, "Anak, bakit naman ganyan ang ginawa mo sa amin? Balisang-balisa na kami ng iyong ama sa paghahanap sa iyo." Sumagot siya, "Bakit po ninyo ako hinahanap? Hindi ba ninyo alam na ako'y dapat na nasa bahay ng aking ama?" Ngunit hindi nila naunawaan ang pananalitang ito. Siya'y umuwing kasama nila sa Nazareth at naging isang masunuring anak. Ang lahat ng bagay na ito ay iningatan ng kanyang ina sa kanyang puso. Patuloy na lumaki si Jesus. Umunlad ang kanyang karunungan at lalong kinalugdan ng Diyos at ng mga tao. Mga kapatid sa pananampalataya, ito po ang mabuting balita para sa ating lahat, buhat sa Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon Jesucristo. Ating palakpakan ang buhay na Diyos. Maaari na pong maupo sa napagandang presensya ng Panginoon. Isang pinagpalang kapit hapon ang bati ko sa inyong lahat. Purihin natin ang malakas ang Panginoon. Kung ang bihira, 2025 na, mahina pa rin ang palakpak sa Panginoon. And brothers and sisters, ang ulo ng mga makalangit na balita ay tatawagin ko pong childlike attitude. Ugaling tulad ng isang bata. Amen. Now, ang ating simbahan ay pinagdiriw ang kapistahan ng Santo Niño. Kaya doon sa mga lugar dito sa Pilipinas, particular sa Cebu, ipinagdiriwang nila ang tinatawag nilang Sinulog Festival. Sa iba pa po, pinagdiriwang din nila ang tinatawag na Tinag-iyang Festival. Yan po ay bilang parangal sa pagiging banal na bata o banal na sanggol na si Jesus. Amen? Amen. Amen po ba? Amen. And speaking of that, brothers and sisters in Christ, tampok sa Ebanghelyong ito, ang batang Jesus sa edad na 12 taon
ay lumaki may karunungan at masunurin. Amen po ba? Sino sa inyo ang may mga apo na? Taas ang kamay. Ayan. Wala ka pa. Wala ka pang asawa eh. Sino sa inyo ang may mga apo na? Taas ang kamay mga may apo. Ako pa tas. Ayan. Ako pa sa tuhod. Meron ding apo sa tuhod. Oo, ako sa tuhod. Tulad ng anak ng apo ni Brother Mike. Nagkwakwertin. Amen. Apo sa tuhod ng ating punong lingkod. Nagkwakwertin. Every Saturday. Amen. Amen. Iyan ang isang childlike attitude. Isang ugaling tulad ng sa bata. Amen. Amen. Linaw. So, i-refresh ko po sa inyo na ito pong tatlong pares na salita. The three pairs of words. The first pair of word, it starts with letter A-L. A-L. The second letter, it starts with letter A-O. A-L. First pair of word begins with letters A-L. Okay? The second pair of words starts with letters A-O. And the third pair of word starts with letters A-S. A-L, A-O, A-S. Anong ibig sabihin ito? Upang maging ugaling tulad ng sa bata, the first pair of word stands for is letter A-L. Letter A-L stands for always listen. Sabi mo sa iyong katabi, friendship. Always listen. Always listen, kapatid. Ha? Bakit always listen? Sapagkat sabi ng Panginoong Yesus, nakikinig sa akin ang ano? Ang mga tupa. John chapter 10 verse 27. Always listen. Sabi ng Panginoong Yesus, nakikinig sa akin ang mga tupa. Ang ibig sabihin, nakikinig ang tupa sa tunay na tinig at hindi sa maling tinig. Amen? Tulad ni Jesus noong siya ay 12 taong gulang pa, siya'y nakikinig sa kanyang mga magulang. At yan ay sina Jose at Maria na ina ng Diyos. Amen? Kaya mahalaga po sa atin ang makinig at higit na makinig ng kanyang mga salita. Amen po ba? Amen. Subalit anong problema sa iba pa? Saan sila nakatuon? Sa maling tinig. Kaya marami ang nagkakaproblema. Amen? Makinig man ng makinig, hindi nila nauunawaan. At tumingin man ng tumingin, ay walang nakakikita. Amen po ba? Malayo ang tingin, walang matatanaw kasi cross-eye.
Amen? Bakit cross-eye? Kung saan-saan tumitingin. Kung saan-saan tinutuon ang pandinig. Saan sila nakatuon? Doon sa isang host ng Golden Globe Awards na nagsasabing zero mention daw ang Diyos. Hallelujah. Pero sa isang post sa Facebook, sa lahat ng kabahayan na natupok ng apoy, isang bahay ang hindi natupok. Tanungin niyo po ako ng malakas, bakit? Sapagkat yung may-ari ng bahay na hindi natupok ng apoy nakatuon sa tunay na tinig, at yun ay ang tinig ng buhay, banal at makapangyarihang Diyos. Palakpakan natin ang Diyos. May naalala akong kwento. Isang masigasig na lolo kasama ang kanyang napakapoging apo. Kasing pogi ni Brother Ryan America ng Taguig City, Philippines. Hindi po ako nagmamayabang, ha? Hindi po ito plastikan, ha? Sinasabi ko lamang po kung ano ang sabi ng Panginoon. Pag-araw ng linggo, silang maglolo nagsimba. Ang saya. Pagkatapos ng isang oras na pagsisimba, relax na relax, nagbumuni-muni. At nang makita ng apo na may nagugutom, sabi niya sa lolo, "Wowo, kain tayo McDo, wowo." Amen? Amen po ba? Amen. Imagine ninyo yung pagbanggit ng pangalan ng lolo niya. Instead na letter N, anong tunog? W. Bakit? Wowo eh. Hallelujah. Sabi ng lolo, "Apo, ano sabi mo?" Ang sabi sa kanya, "Wowo, kain po tayo sa McDo." So, namang pinagpala ng Diyos ang lolo, pinakain niya ang apo. At sa kanya pagbabayad doon sa in-order ng apo, may kasamang diskwento. Tanungin niyo po ako bakit? Sapagkat kahit malakas pa ang isang poging senior citizen, higit pa rin siyang pinagpapala ng Diyos. Amen? Amen. Kaya always listening or always listen to the living word. Now, anong sumunod na pares na salita? Letter AO. Letter AO stands for always obey. Sabihin nyo, always obey. Now, sa madaling wika, tunay ngang tayo'y mga alagad niya kapag tuloy-tuloy ang pagsunod sa mga aral ng Diyos. Anong sabi ng Panginoong Yesus sa John chapter 8 verse 31 and 32? Kung patuloy kayong susunod sa aking aral, tunay ngang kayo'y mga alagad ko.
makikilala ninyo ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Amen. Kapatid, friendship, katuwang at ka-prayer partner, bilang childlike attitude, tayo po ay sumunod palagi sa mga salita na galing sa ating Panginoon. Amen. Kaya mahalaga po na laging sumunod. Sumunod sa mga aral. Sumunod sa ipinagagawa ng Panginoon. Sabi nga ng Matthew 28:18 to 20, all authority in heaven and on earth has been given to me. Therefore go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I have commanded you. And surely I am with you always to the very end of the age. Ang hina ng amen sa Panginoon. Purihin natin ang malakas ang Panginoon. Kaya bilang childlike attitude, always obey what the Lord Jesus instructed us according to God's living word. Amen. Amen. Amen po ba? Amen. And last but not the least, third and finally, the third pair of words is letter AS. AS stands for always submitting or always submit. Laging magpasakop. Amen po ba? Amen. Anong sabi ng sulat ni Apostol Santiago? James chapter 4 verse 7. Pasakop kayo lagi sa Diyos, labanan ninyo ang diablo, at kanya kayong lalayuan. Amen? Amen. Labanan ang diablo. Sa English, submit yourselves then to God. Resist the devil, and he will flee from you. Amen. Sa madaling wika, bilang mga childlike attitude, lagi po tayong magpasakop sa ating Panginoon. At ang kapangyarihan ng kaaway ay ating lalabanan sa tulong at awa ng Diyos, at tayo'y lalayuan ng demonyo. Amen? Kaya mas maganda sa atin ang maging pasakop. Pasakop. Ang iba sa atin, hindi pa nakaka-recover mula sa sigalot ng buhay. Anong nangyayari? Ano pong nangyayari? Ngiwi na ngiwi. Totoo o hindi? Napakahina. Totoo o hindi? Tama po ba o tama? Kala ko sinungaling. Palakpakan natin ang malakas ng Panginoon. So kapatid, friendship, ka-prayer partner at katuwang, ito pong mensaheng ibinabahagi ko ay pawang simple lang.
simple lang. Hindi po ako nag-outline ng napakahirap. Amen? Kaya si Brother Mike, pag gumawa ng topic, simple. Kaya tawag dito sa El Shaddai, Sympology. Amen? Bakit may sympology ang El Shaddai? Sapagkat lahat ng mensahe kapahayagan ng Diyos na ibinabahagi sa atin ng ating punong lingkod o ng sino man sa aming mga preachers na naghahayag ng mabuting balita ay pawang simple. Pero ayon sa inspirasyon ng Espiritu ng Diyos. Amen po ba? Kaya mahalaga po na tayong lahat na mga umiibig sa Diyos ay kailangan maranasan at higit nating maranasan ang kabutihang loob mula sa ating Panginoong Jesus. Amen. Amen. Kaya sa lahat ng pagkakataon, tandaan po natin lahat itong tatlong pares na salita. Tandaan po natin AL, AO, AS. AL is always listen. AO, always obey. And AS, Always submit. always submitting or always submit. Amen? Kaya pakiusap ko lamang po, hindi dapat madaliin. Amen. Ako, sa totoo lang, hindi po ako nagmamadali na maghayag ng healing message. So, nawa po, bilang mga lingkod, after ng praise and worship, magkaroon muna ng kahit isang sharer muna. And then, saka lang papasok ang healing message. Amen po ba? Simpleng pakiusap lamang po. And always remember, kung ang gawain po natin ay ika-4 ng hapon hanggang ika-6 ng gabi, always be on time. Bakit mahalaga ang on time? Sapagkat hindi natin pwedeng masayang ang oras. Hindi natin pwedeng sayangin ang ating oras upang sa pamagitan ng salita ng Diyos ay may bahagi saan man dako ng daigdig. Purihin natin ng malakas ang Panginoon. Amen. Amen. Kaya bilang pangwakas ng ating mensahe, ang ating Panginoong Jesucristo nagpakababa at naging masunurin. Kaya siya'y laging nakikinig, sumunod, at magpasako. So in the eyes of the Lord, always be a childlike attitude. Purihin natin ang malakas ng Panginoon. At tayo po ay tumayo na sapagkat ang ating kapatid na Choir ay may service sa simbahan. Dahil sa bagay, sa linggo pa ang kapestahan ng parokya doon sa Signal.
Tapos, may nobena pa. May parte namin sa nobenaryo. Kaya, patuloy tayong samahan ng Panginoon. At maging tanda po natin upang maging childlike attitude, lagi tayong makinig, lagi tayong sumunod, at lagi tayong magpasako. At bilang parangal sa banal na sanggol na si Jesus, damhin natin ang kanyang presensya sa pamagitan ng awiting makalangit buhat sa ating Panginoon. Panginoon, Inaalay ko sa'yo ang aking buhay. Nais ko'y maging katulad mo. nais ko maging katulad mo. Nais ko'y maging katulad mo. Yes, O Lord, maraming salamat sa iyong mga salita na patuloy mong pahatid sa bawat isa. Kaya naman, Panginoon, nagpapasalamat kami sa iyong walang tigil na katapatan at kabutihan sa aming lahat. Kaya naman, O Diyos, sa oras na ito, alay po namin sa iyo ang aming taus-pusong pasasalamat sa iyong walang tigil na katapatan at kabutihan sa bawat isa. Kaya naman, Panginoon, nagpapakumbaba kami upang sa pamagitan ng iyong mga salita ay patuloy mo kaming samahan, ingatan at gabayan. Salamat sa iyong mga salita sa pagiging childlike attitude. Lagi kaming makikinig, lagi kaming susunod, at lagi kaming magpasako. Kaya naman maraming salamat. Gaano mang kabilis ang minuto at segundo, patuloy mo kami binigyan ng lakas. Salamat at patuloy mo kaming binigyan ng pagkakataon upang ikaw ay patuloy naming paglingkuran. Pagpalain mo po ang mga nagtaguyod ng iyong banal na gawain, simula sa coordinator hanggang sa pinakamababang lingkod.
kasama ang mga awit at manunugtog at ang mga nagsusuporta sa iyong pananagawain. Patuloy mo po silang pagpalain. Sundan mo po ng iyong mga tanda, himala, kababalaghan, kapangyarihan at walang tigil na biyaya at pagpapala. Taas ang lahat ng inyong mga daladalahan, maging kayo mga nakapanood sa video na ito through Kapahayagan TV YouTube channel at maging sa Facebook page. Nawa patuloy kayong samahan, ingatan at gabayan ng Panginoon. Sapagkat hindi po si Brother Ryan ang nangaral po sa inyo. Ang naghayag ng mga salita na aking binabahagi ay nagmumula sa ating buhay, banal at makapangyarihang Diyos. This content is for the greater glory of God. At naniniwala ako, bawat isa na mapagpala ay patuloy na biyayaan ng buhay, banal at makapangyarihang Diyos. So taas ang lahat ng yan. Diyos Ama makapangyarihan, narito po at basbasan ang mga hawak ng aming mga kapatid, ang mga handbags, wallets, Biblia, tubig, langis, asin, panyo, at iba pang mga bagay na kanilang itinataas. Inyo pong gamitin bilang mga sangkap upang ang sino makahipo ay inyo pong sundan ng mga tanda, himala, kababalaghan, kapangyarihan at walang tigil na biyaya at papapala. Maging ang kanilang mga prayer requests na nakasulat sa kanilang bunting papel, ang mga kahilingan. Amin pong inaangkin na lahat ay answered prayer. Amen. Basbasan ang kanilang mga alay at handog. Ibalik sa kanila ng usong takal, siksik, liglig at umaapaw. At sa aming pansamantalang pag-iwahiwalay, taglay po namin ang ibang lakas at sigla buhat sa iyong pangalan. Maraming salamat po. Ito po ang aming samot dalangin kaysa ng panambitang panalangin ng aming Inang Birheng si Maria at ng lahat ng mga anghel at mga banal sa langit, sa pangalan ng iyong buktong anak, ang aming Panginoon tagapagligtas, Panginoong Hesu Kristo, na nabubuhay at naghaharing kasama mo, at ng Espiritu Santo, isang Diyos, magpa sa walang hanggan. Ang lahat ay magsabi ng Amen. Amen. Ibaba ang inyong mga hawak kamay. Pakibaba ang inyong mga hawak kamay. At itaas ang iyong dalawang kamay na walaya. Buong layang magpupuri ng malakas kay Yahweh El Shaddai. Taas ang kamay niyo. Taas po ang inyong kamay. Ito pong sisigaw niyo pagtapon ko. I am listen. I am obey. I am obey. I am submit. I am submit. Pakiulit po ng malakas. I am listen. I am obey. I am submit. Pakiulit po ng malakas. I am listen. I am obey. I am submit. I am listen. I am obey. I am submit. I am listen. I am obey. I am submit. And may the Lord God bless us all now and always forever. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Amen. And amen. Amen. Let's give Him thanks with a grateful heart.